Ako nga pala si Staff Sergeant Hiniraw Lumadaw Lawagan, Insur 7552. Charlie Company, 41st IB, 7 ID, Infantry Philippine Army. Nung nainis ako, December 2013, nasign ako sa 41st IB. Pumunta kami ng Lanao del Norte. Pagkatapos ng Lanao del Norte, 2016, pumunta kami ng Butig sa probinsya ng Marawi. 2016 din, June 10, 2016, pumunta kami dito sa Hulo. Tapos, nung unang naging area ng batalyon namin dito sa Panamaw, hanggang lumipat kami dito ng 2017 dito sa Mampalam, Talipaw, Sulu. Mula 2017 naglipat kami dito sa sa batalyon ngayon, dito sa Maimbong, Sulu. Pero taga Luzon ka? Oo, master. Taga Abra po, master. ano yung nung bago kayo dumating dito, ano yung impression mo na taga Luzon ka dito ka sa Luzon? Nung una, master, sabi nila magre-report kami dito sa Hulo, kaya siyempre karamihan nung istorya nun, master, siyempre yung Hulo nakakatakot sa mga istorya ng mga tao, yung mga balita, kaya siyempre ni matanggal yung medyo kaba namin na for the first time na malayo kami talaga malayo kami sa pamilya namin. Kaya sabi namin, tawag ng tungkulin to. Kaya kaya natin, kaya nga ng iba. Bakit hindi natin kaya? Yun ang parang naging namin, master. Motivation namin sa sarili namin, sa mga kasama namin na parang na ito ay para sa bayan, hindi lang para sa sarili natin. Pero wala bang mga araw na parang bumigay ka o kaya parang ang layo talaga? Lumuran? Ganun na lang. Siyempre, master, nung una kasi hindi tayo sanay na lumayo ng ganito kalayo. Siyempre, may kaba tayo pero hindi natin makuhang malungkot. Parang nanghihinayang lang na nandito na tayo pero malalayo pa tayo. Pero ang inisip natin, sundalo tayo. Ang sinumpaan natin kahit anong lugar, ibang bansa man, kaya natin kasi gagampanan natin yung tungkulin natin. Parang yun na lang yung no? Oo, sir. Alam ko naman na warrior ang dugo mo. Sir. Dugong warrior ka kasi anong tribo mo, master? Yung tribo ko, master, kumbaga sa amin mga Cordilleran, tawag sa amin Igorot. Pero yung tribo, iba-iba. Ako, sa akong Tingyan, ang salita namin itnig. Pinagmamalaki mo na yung tribo nyo ang halos, kasi majority, puro kayo mga halos kababayan na nandito. Nakikipaglaban sa mga Abusayap. Master, proud kami kasi kaming mga Ilocano, mga Cordilleran, ay pumunta dito sa Hulo. Ibig sabihin, may tiwala sa atin yung AFP, yung army, kaya tayong ipapadala dito para maging maayos yung Hulo-Sulo. Kasi di ba kasagsagan dati, master, dito? Opo. Ang kaguluhan, gira talaga yung punta nyo dito noon, kumpara na ngayon, di ba? Master, kasi nung mula 2016 dito kami, gira na talaga itong namin, master, yung pag dating pa lang namin dito, nagagira-gira na yung ibang batalyon. Kasi yung Abusayap noon, yung info, mga 300 to 500 bawat info ng intel. Ganun ba? Oo, sir. Pero yung takot, paano nyo nilalabanan yung... Kasi, hindi basta-basta yan. Oo, sir. Yung siyempre tayo, master, may kaba tayo, sabihin natin na may takot tayo na baka anong mangyari sa atin, pero trainin tayo bilang sundalo
Dito na tayo, ito na yung trabaho natin. Hindi na tayo pwedeng umayaw o kuan kasi tayo, nag-enlist tayo, walang pumilit sa atin, tayo mismo yung pumunta magsundalo para gampanan itong tungkulin natin. Okay, doon na tayo master sa ano. Alam kong marami kang gera dito kasi halos buong buhay mo ulo-ulo ka na. Oh, master. I-share mo yung matinding encounter mo dito. Unang-una, master, yung unahin mo yung first encounter ko dito, yung pinakauna talaga, PFC ako noon 2017. March 2 ata yun. Dito sa Upper Laos sa dito. Noon, master, ang alam namin, pa-withdraw na kami. Mga alas 8, pababa na kami kasi clearing kami ng clearing. Lahat ng info at saka sinasabi ng ISR, wala kaming nadadatnan. Nung kinabukasan, pag-withdraw namin, nag-halt kami dun sa, nakalampas kami dun sa creek, pababa, nag-halt kami. Yun pala nung pinag-haltan namin, sa baba niya kunti, medyo patagas yun. Tapos, nag-halt kami dun sa may parang junction na daanan, na pwedeng daanan tricycle. Nag-halt kami dun, nagsalok kami, binalikan namin yung creek. Ngayon, ako yung pinakahuli na umakyat. Sabi ko, nagpahinga ako dun sa gitna. Kasi naka-triangle kami dun, pero medyo kumpulan kami kasi nag-halt kami dun. Ngayon, nung isa na kasama namin yung scout, nag-CR siya. Mamaya, sumigaw siyang kalaban, sabi niya. Tapos, nagpaputok. Doon na nagkabugahan yung kalaban. Tapos kami, kanya-kanya ng deploy sa sector of fire. Kaya naka-volume pair na kami lahat. Ngayon doon pala matagal na pala kaming nakita kasi nagharboring pala sila doon. Nung nakita na kami, dineployan na kami ng ambush. Ang kagandahan nun, master, hindi kami dumiretso na pababa, nag-halt kami doon. Tapos nagsalok kami. Kung bumaba sana kami doon, master, baka ang daming na sa amin, nakatay. So, Oh, kaya sabi ko, masasabi kong swerte pa rin kami doon kasi nag-halt kami. Ngayon, nag-volume fire na kami, matagal yan na encounter kasi yung tubo nila, nung una, malayo pa lang, lumalampas sa amin. Ngayon, unti-unti na siyang lumalapit kasi ang napansin ko sa kalaban, kung saan yung buga ng tropa, yun ang binubul yung pera nila, sabay patak ng tubo. Kaya kung asahan mo na, kung nandun ka sa puno ng makakahoyan, yun ang tutubuhin nila, paulanan ng tubo yan. Kaya maraming wounded sa amin nun, master, mga 34. Tapos, kasi yung bala, master, kung tatama dyan sa mga dahunan, oo. babagsak siya na ganyan ng malawak yung kukunin niya. Shower. O mag-shower yung shrapnel. Kaya maraming naundid sa amin ng mga likod, paa. Ilan yung naundid lang ng bala. Kasi nakadapa kami. Ang ginawa ng doon, pero ang kandaon, nakapatok kami ng mortar. Tapos yung iba, nagka-woundidan na hindi kami first aid kaagad sa mga iba kasi volume fire talaga, 3 beses na volume fire talaga. Pag maghinto, mamaya volume fire na naman. Doon ko nakita na yung baril ko, bumaga yung umusok yung baril ng K3 ko. Kaya sabi ko, wag muna akong magpaputok, tapos mag-save ako ng bala. Kasi Ilan na yung napaputok? mga 700 plus, master, kasi ang dala-dala ko noon 1,000 plus. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun, master, mga may mga 1 minuto. Buga naman kasi mag-volume fire. Tapos sabi ng mag-observe muna tayo, mag-ceasefire, sabi niya. Pag mamaya magpaputok naman ng kalaban, volume fire naman. Hindi kami makamaneuver, master, kasi creek yung pinagsalukan namin. Manggustinan to na malalaki, yun ang cover nila. Tapos kami mga busis, ilan lang yung puno. Kaya yung mga busis na medyo nabrasing sa bala. Yung sabi ng ko, mag-observe muna tayo, wala tayong mamaneuveran, sabi niya. Pilitin ng na mag-maneuver, pero creek sa kabila. Tapos
nagsigaw yung na pinapaikutan na tayo. Sino magsigaw? Yung ano, yung si CEO namin. Pero pala, yung alam ko doon, yung parang pinaikutan kami, ikot sila konti pero sabay withdraw. Hmm. Kasi halos 3 hours yun na yung countermaster eh. Kasi alas 9 hanggang alas 12 yung clearing namin. Doon na nakita namin yung mga bonit na duguan, ang daming basyo ng M23. Tapos yung mga paksol, doon yung mga paksol. Kayong mismong harapan namin, na yung nakaharap doon na kwan, ang kalaban ng mga K3 doon mga 60 na nakapaksol. Tapos nung kwan na, nag-withdraw na sila, na-clear namin yung kwan, noon nakita namin mga dugo, pero wala kaming na-recover na kahit ano, hindi yung mga ano lang, blood tracks lang. Ano yung buhay nyo doon nung sa loob ng 3 hours na encounter, yung may mga wounded na, ano yung ikaw? Nung ako nun master, nung medyo, yung last na ano na, nabugahan na ng volume fire, marami nang naundid. Naundid na yung si Batcom namin, naundid yung CO ko sa Charlie, sa liig niya. Yung Batcom namin, na tamaan ng tubo yung sa paa, sharp nail. Tapos yung karamihan, mga junior na, yung naundid. Sa bala ng sharp nail lang 2 o 3. Tapos, yung iba, siyempre, naundid na sila, kanya-kanyang safety yung ginawa nila. Ang ginawa namin nung pana, sige, gapang ka dito para i-first aid kita. Kasi yung isa, lumapit sa akin. Sabi ng iba kasi nilapitan niya, kaya mo yan kasi ano lang yan, shrapnel lang yan, lumabang ka. Tapos, gumapang siya doon sa akin, sabi ko, sir, may tama ako. Tinignan ko siya, parang wala ka bang tama. Nakaganon kasi sir. Nung ginanon niya, bumulak yung dugo dito na naipon. Kasi dito yung tama eh. Tapos lumusot dito, natanggal yung ibang ngipin niya. Tapos sabi ko, sir, binigay ko yung ano, yung panyo ko na ano, yung brown. Takip mo muna yan. Laban ka muna, magpaputok ka para hindi ka matakot. Tapos nagpaputok siya, mamaya yung medical kit tinapit. Sabi ko yung isa, kasi yung junior ko na isa, sabi ko, i-first aid mo siya. Ako yung magbantay kasi ako yung K3 sir eh. Oh. Ako kaya kong kung maramihan na may mag-assault. Kaya mong suportahan. Oo, sir. Ngayon, nung kwan na, tapos na yung first aid namin, mga kwan, na nag-clear na kami, doon na naka-withdraw na sila. Kumbaga, ongoing firefight, minsan may mga lumalapit na wounded. Kasi ang daming wounded, di ba? Oo, sir. So, hirap. Siyempre, ikaw noon, medyo ano ka na rin, medyo nakakaramdam ka ba ng kaba noon? O doon, sir, talagang nagdasal din ako kasi sabi ko, matagal na to, hindi pa natatapos. Parang tinanong ko na, kailan ba matapos ito? Pero yung takot ko, hindi ko ginamit na matakot lang talaga ako. Kundi sabi ko, kung talunin tayo ng takot, yung dibdib natin, matalo tayo. Gamitin yung takot natin para lumaban na, para mabuhay tayo. Yun ang sinabi ko yung mga junior ko na nandun sa malapit sa akin kasi yung isang senior ko na pumagilid sila doon sa may isang mangustin, doon pa sila naundid. Ngayon sabi ko, bakit parang kung saan-saan na galing yung yung bala. Yung Alpha at saka Bravo noon, kasi naghiwalay kami. Nandun sila sa taas, hindi sila maka sa amin kasi mamaya masalubong nila yung sa side na kasama namin. Kaya ang ginawa na paputok ng mortar. Mortar yung support nila sa amin. Yun, 3 hours na yun, doon ako napadasal talaga na doon ko na, Lord, katagal na ng to. Sana matapos na. Yun ang sabi ko sa Panginoon. Kasi padagdag yung wounded nyo? O sir, nung una pa lang, karamihan na wounded, 2 o 3 na. Tapos yung mga iba, yung mga lumaban na tumayo, walang kiblar yung isa, si Sergeant Pakas, yung na-CDD na ngayon. Matapang din. Matapang din siya, sabi niya, mag-alawak bar pa siya na tumayo, putok, natamaan yung ulo niya. Ito, umikot dito dumaan. Ang kagandahan nun, hindi siya true intro na lumusot, kaya buhay pang hanggang ngayon. Pero yun lang, medyo na yung pag-iisip niya kunti. Pero believe ka rin, no? May mga kasamahan kang gano'n, no? Nagpakita ng katapangan. Maraming matatapang talaga sir na pero ang
mali lang talaga sa amin. Napistuhan na kami ng kalaban. Lugi kayo sa... Lugi kami sa cover. Lugi din kami kasi hindi kami nakapwestong maigi. Nabulaga na rin kami. First encounter na yun. Yun ang first encounter ko sir dito sa Hulo. So talagang naramdaman mo yung bigat ng gera dito. Kagat. Oo sir. Kasi yun na, marami na kami noon kasi 2 platoon kami na Charlie. Tapos isang section na platoon minus ng scout. Oh. Composite na yun sa headquarters, command headquarters. Nabunggo niyo siguro. Paano mo nasabing may paksol? Ano yun? Kampo? Kinampuhan nila yung water point? Parang ano, yun ang daan nila kada halt nila o magharboring doon na sila master. Kasi ano yun ang kumbaga okay na yung ano nila yun, safety sila kung may masalubong man Kung may o kalaban may kalaban. na mag-remoter. Kasi malapit lang mga 100 meters yung ano, tubig. Creek yan. Pag akyat mo dito, open na mga kwan na open, maluwang. Tapos yung isang bahay doon na kwan na sira, doon pala sa puno ng niyog doon, yung ang gwardiya nila, kaya nakita kami, pag ganyan naman kami, dito yung daanan, papunta sa kanila. Dito naman sila. Doon namin nalaman na nag-harboring pala sila doon. So ikaw man yung nandun sa loob, masabi mo bang magaling silang magtubo? Sir, magaling talaga sila kasi pinpoint nila yung kasi nakita namin yung mga parang pinagganunan ng baril, parang yan sa lupa. Parang kasi yung R4 natin medyo tabingi yung bat niya Oo. Pag ganyan mo, parang naka 1 o'clock. Diretso yan, eksakto 100 meters ang bagsak niya o 50 meters. 50 meters to 100 meters. Yung mga tutri nila? Pag nakaplat yung yung baril mo sa lupa, yung bat niya. So sanay na palagi kayong na-wounded sa tutri. Oo sir, karamihan talaga ng wounded ng tropa dito. 2 o 3 talaga, siya nilang 2 o 3 sir. Pero ikaw, ano yung dala-dala mo? Bakit sa loob ng 3 hours, 30 mahigit na yung wounded? Walang gas-gas ka pa rin. Sa akin sir, wala sir kasi yung mga malapit sa akin na wounded na sila. Nung una, nung bumagsak yung 2 o 3 doon sa harapan ko, akala ko na wounded ako kasi mainit yung legs ko. Oh. Pero kinapa ko, wala mang sugat kaya sabi ko, bato siguro yun. Nung ako naalarma kaya umikot ako doon sa puno ng niyog. So, at least, happy ka naman na wala kang doon. Oo sir. Happy naman ako sir. Ang may lang ako sir talaga na isa na encounter namin. Yung last na encounter ko. O, doon lang muna, mamaya na yun. So, yung kuan, anong naging resulta nun? Anong naging kuan? Nung na-clear nyo na? Nung nakaya namin sir, tapos dinumultik namin lahat ng na-first aidan. Sabi nila, ibak nyo sa pinakamalapit na daanan. Ngayon sir, binuhat namin yung mga hindi makalakad. Tapos yung mga bag nila. Ang daming sir, bigat. Sa akin, 3 na yung baril na bitbit ko Tapos pangalawa na yung jungle pack ko. Tapos yung jungle pack ng isa. Hirap talaga ng sir, kasi buti lang pababa kaya hindi ka masyadong Pero mas ang hirap pagdala ng wounded mo. Mahirap talaga sir kasi mabigat ng taong at saka na buhatin. May bag pa, may baril pa. Oo sir. Wala kayong na-recover doon. Wala sir kasi naunahan din ng pwesto. At saka nakawid doon na yun. Oo sir. Grabe din yung pangyayari doon. Yung pagkatapos ng inkwento, doon mo na talaga maramdaman yung lahat ng klaseng gutom, puhaw, pagod. Kasi hindi na kami nakakain nun sir. Mga naibak na namin yung saka na kami nakakain. Malayo pa yung nilakad nyo. Mga 1 click sir yung nilakad namin hanggang sa daanan talaga. Doble ingat pa yun, baka may ambot pa. Kasi yung withdraw nila, pag ganyan kami, parang withdraw nila pag ganyan. Yun yung unang encounter mo, unang binyag Oo mo sir. sa gira. Oo sir.